As ng loob nitong si Tutoy, kinairi ba naman ako, kaya naman eto naging bawi ko sa kanya. Pagtira ko, bigla akong tinalikuran. At dito na nga natapos yung laban namin, kaya naman sigawan talaga yung mga kuya niya. Isang umaga guys, umakyat ako dahil meron ako naririnig ng mga bata dito sa taas. At pag-akyat ko, ito yung nakita ko. Aba, ang tindi, mga nakaporma. Itong sila Justin, si Fritz, pati itong si Fino, tsaka si Coach Rene. Dumating na kasi yung order na itong si Tutoy na pantalon. Kaya pala pati itong si Kuya Fino biglang nagbihis. Next time, bibilang ko na rin ng black shoes itong si Kuya. Toy, ang tulis ng sapatos mo, may lisensya ba yan? Pero trial pa lang naman to. Siguro next time pag nag-photoshoot kami, yung talagang ayos na. Nagulat lang din ako sa kanila. But anyway guys, bago natin ituloy ito, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Deuteronomy 11 verse 18, "So commit yourselves wholeheartedly to these words of mine. Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders." Grabe yung command ni Lord sa kung paano dapat natin tratuhin yung salita niya. It's very clear that if you want to live life to the fullest, then you have to live by His word, by the word of God. At dahil dito, it also exposes the danger that you will face if you go against His will. Itali mo sa kamay mo, isuot mo sa ulo mo para kahit saan ka pumunta, hindi mo makakalimutan. God was very intentional and He was actually telling us the secret of life. Yung sikreto na yun, matatagpuan lang sa Kanya at hindi sa iba. By staying in the Word of God, you will be protected, you will have peace, and you will be filled by love. Tututo ka rin makontento sa kung anong meron ka because you know that you have Him. Pero sa kabilang banda, paano naman pag wala sa'yo yung salita ng Diyos? That will be a very big problem kasi lahat ng kabaligtaran ng narinig mo ngayon, yun ang haharapin mo, yun ang sasapitin mo. Just imagine a life without love, peace, and contentment. And masyado kang magiging apektado sa mga nangyayari sa paligid mo. You do not have protection. Ang dali-dali mong mag-alala. Ang dali-dali mong matakot. Ang dali-dali mong magduda. And as a result, you will make wrong decisions after wrong decisions after wrong decisions. Yan ang mangyayari if wala si Lord sa puso mo. If you do not know His word and His instructions are very clear. Kahit saan ka magpunta, dalin mo yung salita ko. Because that is the only way to live life to the fullest. At sana naiintindihan niyo yung message ng video na to. Pupunta na tayo dito sa one-on-one namin ni Tutoy. Dito, grabe, binangga niya ako. Tapos Kobe fadeaway, kung napanood yung nakaraan. Sunod naman nun, ang lakas ng loob. Dito, kinairi niya ako, kaya lang na-corner kita, Tutoy. Nang sumablay siya doon, ay nakuha ko yung bola. Dito ay titirahan ko siya ng hindi niya makakalimutan. At nag-iisip nga ako ng gagawin ko. Nang makaisip na ako, ay pinalipat ko agad itong si Ken. Yung nagvi-video sa akin kasi ang plano ko, titira ako, tapos tatalikuran ko itong si Tutoy. Pag pumasok tong tira nito, tapos na yung laban namin. Toy, practice ka pa, makakabawi ka rin. Who am I that the maker of heaven wouldn't love me and know me by name?